as you can see, medyo maga yung mata ko. Kasi mula tanghali hanggang ngayon. Pero ngayon, tumigil naman na. Iyak ako ng iyak na. Paano kasi, first time ko ma-experience na mabuli ng mga Hapon. Pinagtatrabahuan ko ngayon. Ako lang kasi yung Pinoy. Alam niyo yung naguguluhan na ako. Hindi ko rin ma-feel na bilong ako sa Pilipinas. I feel like I'm losing my identity. Just because I am half Japanese and half Filipina. Isang buwan na din nung nag-start yung mga co-workers ko na Japanese na ibuli ako. Hindi ko na-expect na may ganun parang mga Japanese people. Nataon na doon ako nakapasok. Malas ka! And as a Filipina, syempre friendly tayo, diba? Ayoko kasi magtrabaho inside a company na super stress lang yung maaabot mo. Or super negative lang yung nasa paligid mo. Nung una, ang babait nila sa akin. Pero habang tumatagal, grabe. Grabe yung abuso. As a caregiver, I'm not working just because of the money, but also to bring happiness to the patients. Pero, I don't know if that's the reason why Japanese people started to hate me. And pagdating kasi sa work, sobrang seryoso ako. And the top manager appreciates that. Lagi siya nagte-thank you sa akin. Grabe kasi katamad magtrabaho ng mga Hapon. Siguro 1 month na din nung nag-start silang bulihin ako. Lahat ng mga ayaw nilang pasyente sa akin napunta kasi sobrang hirap daw. Lagi nila sinasabi, bata ka pa, kaya mo pa yan. Pero lahat kami, nagtatrabaho, diba? May mga schedule kasi kami ng work. And gusto nila, gawin ko din yung work nila. Pag hindi ko ginawa, sinusumbong nila ako. Binabago nila yung kwento. Tapos sinasabi nila sa manager na tamad daw ako. Isang buwan na din akong laging pinapagalitan. Kada papasok yun na. Hindi pa nagsisimula yung work, papagalitan na ako. Lagi nila akong pinapagalitan sa harap ng mga pasyente. Sa harap ng mga erahito, kahit hindi manager, kahit mga normal staff lang. Grabe sila mag-utos sa akin. And sobrang tagal na nilang nagtatrabaho as caregiver. Ang pinakamababang taon is 10 years. Ako wala pang 1 taon nagtatrabaho, but they expected me to have the same level as them. Grabe yung pressure, grabe yung pagod, grabe yung stress. Araw-araw kang papasok, iisipin mo, ano na naman kaya yung sasabihin sa akin? Ano naman kaya yung ipapagalit sa akin? Yung mga bagay na nagkakamali yung iba. Lagi nilang sinasabi kahit di ko ginawa, si ano yan, si ganto yan, ginawa niya yan. Ako lang kasi dun yung Pilipino nga, diba? Yes, it's my dream country and I wanna live here to. But grabe yung epekto niya sa mental health. Hindi ko alam paano ko i-continue yung pagtatrabaho as caregiver. Kasi hindi siya madali. Stress ka na nga sa mga pasyente mo. Stress ka pa sa mga coworkers mo. And aside from that, you don't have someone to call on to. 私のお兄さんは今は遠いところに住んでるから近くは家族はいないからね。あと友達もいないから一人だと難しいわ。けどフィリピンは戻りたくない。私のフィリピンもね、経験は良くないから。だからどうやって続けるかわからないからね。